Alam niyo mga tol, sa usapin natin sa West Philippine Sea, sa South China Sea, naglabasan ngayon ang napakaraming matatalino dito sa social media. Kanya-kanyang may punto, kanya-kanyang merong ipinaglalaban. Pero syempre, merong nakikipaglaban para sa interes ng Pilipinas at meron namang nakikipaglaban para sa interes ng China. Napakasimple lang naman itong bagay na to mga tol. Mamaya meron ako ipepresent sa inyo. Ito yung pinaka simpleng paraan para mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung problema. Alam nyo, napakasimple lang yan. Hindi natin kailangan ng sobrang taas na pinag-aralan para malutas itong problemang to. Ang kailangan lang natin talaga rito, respetuhan. Ang problema mga tol, walang respeto yung kalaban. Walang respeto. Kasi napakasimple lang mga kapatid eh. Merong isang convention, batas sa karagatan. Lahat tayo dyan member. China member, Pilipinas member. Pumirma tayo pareho. Pati yung iba pang mga bansa dito na nakapalibot sa South China Sea. UNCLOS kung tawagin, no? United Nations Convention on the Law of the Sea. Member tayo niyan. No, lahat tayo pumirma. Doon sa UNCLOS nakalagay doon bawat isang coastal state, which is tayo sa tayong coastal state, no, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Ganon din ang China, meron din silang 200 nautical miles, merong Pilipinas 200 nautical miles, meron ng ang Vietnam, Malaysia, lahat tayo meron 200 nautical miles. Hindi dapat lumagpas doon. Ang problema ito, yung 9 dash line ng China na ginuhitan nila yung almost 80% ng South China Sea, kiniklaim nila. Yun lang naman talaga pinaka-problema eh. 'Di ba? Ngayon mga tol, bago ko ipakita sa inyo yung presentation na ginawa ko para mas maintindihan ninyo sa pinakasimpleng paraan, lalong-lalo na dun sa mga naguguluhan pa rin, panoorin muna natin to mga tol. Ayon dito sa PTV Philippines, Commodore J. Tariela, itinuturing na pagtatraidor sa bansa ang pagdepensa sa naratibo ng China. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Maituturing na pagtatraidor ang pagdepensa sa naratibo ng China tungkol sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa gitna na rin ng nagpapatuloy na world war at bangayan ng mga mambabata. Sinang ulat ni Patrick De Jesus. Meron mga nagmamatwid, mga tol, nang sinasabi nila, ang napagdesisyonan lang naman kasi ng UNCLOS o ng arbitral ruling is yung karagatan eh. Hindi naman nasasama dun sa pinagdesisyonan nila, for example, yung Scarborough Shoal, yung mga isla na nandiyan dyan sa loob. Totoo mga tol, hindi nagdesisyon ng arbitral ruling doon sa mga isla na nasa loob. Pero eto nga mga tol, hindi na isla pinag-uusapan natin dito kasi wala namang isla. Halimbawa yung Scarborough Shoal, hindi naman isla yan eh. Sabihin na lang natin mga tol, hindi na pagdesisyonan yan, hindi sinabi ng 2016 arbitral ruling kung kanino yan. 'Di ba? Sa madaling salita, disputed 'yan. Pero yan ay popasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone. At doon sa palibot nun, yung karagatan sa palibot nun mga tol, merong karapatan ng Pilipinas na mangisda, mag-explore, pero 50 nautical miles pa lang, mga tol, nandoon na yung barko ng China. 'Di ba? Na kung titignan mo, yan ay sobrang layo na mula doon sa kanilang coastal area o doon sa kanilang lupa. So doon pa lang mga tol, makikita mo na agad kung sinong mali eh. 'Di ba? Actually mga tol, kahit nga elementary naiintindihan yan eh. Nagkaroon ng part 2 nitong Martes ang debate ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Rodante Marcoleta hinggil sa West Philippine Sea. Yan ay nang muling questionin ni Marcoleta ang coordinate sa may saklaw sa West Philippine Sea. Sagot naman ni Pangilinan, pinaboran na ng 2016 Arbitral Award ang Pilipinas. Gusto ko lang linawin sa inyo ulit walang coordinates ang China doon sa kanilang 9 dash line. Wala silang IHO map dyan. Hindi yan kinikilala ng international law. Wala sana tayong problema mga kapatid kahit na wala tayong coordinates doon sa 200 nautical miles natin. Mga tol, wala sana tayong problema kung hindi lang iginigiit ng China yung 9 dash line nila. Yun yung dapat na punahin. Diba? Hindi yung coordinates natin, hindi yung coordinates ng ibang bansa o ng kahit na sino pa.
Malayo yung 200 nautical miles exclusive economic zone ng China doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Hindi sila nagbabanggaan, mga tol. Pero dahil nga doon sa 9-dash line ng China, which is hindi naman kinikilala ng international law at lalong hindi nila mabibigyan niya ng coordinate sa IHO, yun yung problema. Bakit? Kasi sinasakop ng 9-dash line nila yung almost entire ng South China Sea. Okay? Na tinututulan din ang 9-dash na ngayon 10-dash line ng China. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi po ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinate. kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. Para naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may tuturing na pagtataksil ang pagdepensa pa sa naratibo ng China. Dagdag ng opisyal, malinaw naman ang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. That's my personal opinion. No? If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests, and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. Okay, so eto mga kapatid, wag na nating samahan pa ng mga technical para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Simple lang to mga tol ha. Meron akong ipapakita sa inyo. Okay mga kapatid, ganito lang kasimple yan no. Gagawin natin pambata mga tol. Tulad nga nung sinabi ko, hindi natin kailangan ng masyadong technical para lang maintindihan natin to. So meron tayong isang box. Yan, kung nakikita ninyo, nandito sa gitna, meron tayong isang box. Ito yung tinatawag nating SCS. Meron tayong isang malaking triangle sa taas. Yan yung pinakamayaman nating kapatid. Tapos meron tayong blue. Yan ang Pilipinas. Meron tayong yellow at meron tayong light blue. Sabihin na lang natin Vietnam at Malaysia yan at kung iba pang mga kapatid natin. Ngayon mga kapatid, meron tayong magulang. No? Sabihin na lang natin na itong SCS. Yan ay isang bakanting lote. Mga tol, meron tayong magulang na binigyan tayo ng sabihin na lang natin tig to 200 square meters. So nagkaroon tayo ngayon ng tig to 200 square meters. Yang ating blue, meron tayong 200 square meters. Etong ating kapatid, meron din siyang 200 square meters. Etong isa pa nating kapatid, meron din siyang 200 square meters. At yung pinaka mayaman nating kapatid, meron din siyang 200 square meters. Okay, so malinaw na pagkasundo-sunduan natin mga tol at nakalagay sa, sabihin na lang natin, last will and testament. Last will and testament natin mga tol ng ating tatay o mga anak, meron kayong tig to 200 square meters. Pero dahil nga kikita nyo naman sa gitna, nagkaroon ng isang bakante at nagkaroon ng sapawan. So wag muna nating intindihin yung sapawan na yan kasi kung makikita ninyo, sapawan talaga yan. Bawat corner natin may sapawan. Ang tawag dyan, overlap. Nag-overlap. Sana ito mga tol, masundan ninyo ako Ngayon, bawat isa sa atin may kanya-kanya na tayong titulo. Okay? May kanya-kanya na tayong titulo. Meron ng titulo yung pula, meron ng titulo yung blue, meron ng titulo yung yellow, at meron ng titulo yung light blue. Pero, mga kapatid, hindi pa natin siya napapabakuran. Meron pa lang tayong titulo. Sa titulo natin, meron tayong tig to 200 square meters.
Okay? Meron tayong tig to 200 square meters bawat isa sa atin pero hindi pa natin nalalagyan ng bakod. Pero meron na tayong titulo. Sabihin na lang natin yung bakod. Yan yung kumakatawan sa IHO. Okay? Hindi pa natin nababakuran para mas malaman kung hanggang saan yung ating nasasakupan. Basta alam natin meron tayong 200 square meters. Nagigets ninyo? Kasi yung IHO mga tol, sinasabi nila ito yung meets and bounds, ito yung coordinates para malaman kung hanggang saan yung boundary mo. Basta alam natin, bawat isa sa atin, meron tayong 2 to 200 kung susukatin natin. Pero hindi pa natin ito napapabakuran. Kaso, etong pinakamayaman nating kapatid, mga tol, alam niyang meron lang din siyang 200 square meters. Kaso, ang ginawa niya mga kapatid, inaangkin niya yung almost 80% mga tol ng buong lupa. Yung buong bakanting lote mga tol na ipinamana sa atin, ibinigay sa atin at sinabing, oh mga anak, meron kayong tig to 200 square meters. Diba? So may mga titulo na tayo pero hindi pa natin napapabakuran. Ngayon, marapat ba etong ginagawa nitong pula na porket wala pa tayong bakod, ang gagawin niya, lalagpas siya doon sa kanyang 200 square meters. Kasi mga kapatid, sa UNCLOS, sa UNCLOS mga tol, para mas madali ninyong maintindihan, sa UNCLOS nakalagay doon, meron tayong tig to 200 nautical miles exclusive economic zone. Sapat bang dahilan mga tol na porket wala ka pang IHO, lalagpas na doon sa 200 nautical miles nila yung kanilang aangkinin. Tandaan ninyo mga tol, meron naman din siguro silang utak. Etong China may utak naman din siguro yan, di ba? Alam nilang hanggang 200 nautical miles lang din yung kanilang exclusive economic zone. Ngayon hindi na iisi kasi mga tol ng problema rito Yung 9 dash line, sabihin na lang natin etong malaking box na to. Yan, yung malaking box na yan, yan yung kanilang 9 dash line na sumasakop na sa almost entire ng South China Sea. Ngayon mga kapatid, kailangan ba nating bakuran etong ating 200 square meters para masabi ng China, hanggang dyan lang pala yung 200 square meters ninyo? Engot ba sila? Alam naman nila mga tol kung gaano lang kalaki ang 200 nautical miles nila Pero hindi kasi yun ang issue nila Ang issue nila mga tol, bukod sa meron na silang ganito, yan, bukod sa meron na silang 200 nautical miles exclusive economic zone, bukod sa meron na silang ganyan, meron pa silang 9 dash line. Diba? Na inaangkin nila yung buong South China Sea. Ngayon, syempre mga kapatid, nagkakareklamuhan. Diba? Tayo na merong 200 nautical miles, itong blue, meron tayong 200 nautical miles, so 200 square meters, nagreklamo tayo. Diba? Nagreklamo tayo sa korte. Diba? At nagreklamo rin to. Kasi nagkakabanggaan tayo Ayan, tingnan nyo, diba? Nag-overlap sila. At eto, nagre-reklamo rin yan. Nag-overlap. Pero madali lang malutas yan. Malulutas yan. Ngayon, nagre-reklamo tayo. Ang nare-reklamo natin mga kapatid, hindi ito. Hindi yung 200 nautical miles nila o 200 square meters. Hindi yan ang nare-reklamo natin. Ang nare-reklamo natin is ito. Etong ginawa nilang napakalaking pananakop. At lahat mga kapatid, hindi lang yung blue, hindi lang yung yellow at hindi lang yung light blue ang tinatamaan. Lahat mga tol. Yan lahat tinamaan. Ngayon, ang sabi ng korte, hindi pwede yan. Walang valid yan. Hindi valid yan. Yan. Eto mga tol ang problema. Kasi paulit-ulit sinasabi ng mga tao, wala kasing coordinates ang Pilipinas. Diba? Hindi malaman kung hanggang saan lang ba talaga yung 200 nautical miles. Hanggang saan ba yung 200 nautical miles? Di sukatin ninyo mula dun sa pinaka-baseline ng ating bansa hanggang makarating ka ng 200 nautical miles. Yun yung atin. Pero ang tanong, eto bang 9 dash line o eto bang 10 dash line na to ay kinikilala ng international law? Hindi. Invalid nga daw to, sabi Pero eto ginagawa nitong mayamang kapatid natin, inaangkin niya yung almost kabuuan.
Yan no? Eto ngayon mga kapatid, yung tila parang hindi napapansin at ang sinasabi nila, wala pa kasi tayong bakod eh. Ano? Hindi sapat yung UNCLOS. Sabing ganun, hindi sapat yung UNCLOS para masabing atin yan. Ang kailangan natin mga tol, meron daw tayo dapat coordinates. O kung ihahambing natin dito sa sinasabi ko rito sa ating ginawang graph, kailangan nating bakuran para malaman ng kapatid nating dilaw, ng kapatid nating light blue at ng kapatid nating pula kung hanggang saan yung ating boundary, yung ating 200 nautical miles. Simpleng mathematics lang kung gagawin nila. Bakit sila lalagpas doon sa kanilang 200 nautical miles lang din? Nagegets ninyo mga tol? Napakasimple lang eh. 'Di ba? Napakasimple lang yan. Ang problema, etong mayaman nating kapatid, walang respeto sa mga kapitbahay niya. Sinakop niya ng buo. Tanong, lumabag ba siya sa UNCLOS? Oo. Kasi sabi ng UNCLOS hanggang 200 nautical miles ka lang eh. Sabi ng international law, hindi katanggap-tanggap yung 9 line mo. Pero tingnan mo, ito pa rin yung iginigiit nila. Ngayon, kahit pabakuran natin yan, tanong, isusuko ba nila yung 9 line nila? Yun dapat muna yung tanungin ng ating mga kongresista at ating mga ang ating mga senador na nag-aaway-away. Diba? Isusuko ba ng China yung kanilang 9 line? Isusuko ba ng China yung kanilang napakalaking inaangkin, halos kabuuan ng South China Sea? Kahit na magkaroon tayo ng meets and bounds o kahit magkaroon tayo rito ng bakod kung dito natin i-compare. Yan no? Kahit magkabakod tayo dyan, mababago ba natin yung isipan nila na pag-angkin nila ng alos kabuuan? Napakasimple lang mga tol. Hindi ko nga alam kung bakit mayroong mga politiko tayong imbis na magkaisa tayo mga tol tila baga mas pinapaboran pa to eh. Diba? Ulitin natin mga tol wala tayong problema rito. Yan, dyan sa 200 nautical miles nila. At dito sa 200 nautical miles ng iba pa. Kasi meron din tayong sariling nautical miles eh. Ang problema natin na pinawalang bisa na ng international law, eto, yung napakalaking sinasakop nilang 9 line na kung saan mga tol, nandoon na yung mga barko nila, nandoon na, nangaharas na sila, pinipigilan nila tayong mangisda, pinipigilan nila tayong i-explore yung ating karagatan, yung ating mga langis, yung ating mga natural resources dahil dito sa napakalaking inaangkin nila na sinasabi nilang historical rights, historical claim. Again mga kapatid, labag yan sa international law. Yan ang problema natin. Hindi yung meets and bounds. Hindi yung coordinates, mga tol. Kasi malinaw naman sa UNCLOS mga tol hanggang 200 nautical miles tayo. Diba? Pero 50 nautical miles pa lang mula doon sa ating baybayin, mula sa ating lupa, nandoon na yung mga barko nila. Ito yung example mga tol. Sinasakop niya ng buo. Gegets ninyo? Napakasimple lang niyan kung titignan eh. 'Di ba? Napakasimple lang mga tol kung titignan. Ngayon, yung ilan sa ating mga kababayan mga tol, pinapalala nila ng husto. 'Di ba? Paano daw natin ipaglalaban yan wala tayong pinanghahawakan, wala tayong matibay na pinanghahawakan. Anong walang matibay na pinanghahawakan? Meron pa nga ako nabasa mga tol, ang West Philippine Sea daw ay fabrication lang at gawa-gawa lang daw ni Pinoy. Baka tinutukoy niya pangalan. Kasi tayo lang naman talaga nagpangalan dun West Philippine Sea. Pero yung 200 nautical miles, mga tol, yung 200 NM, 200 nautical miles EEZ, mga tol, yan ay defined by UNCLOS. Member ang Pilipinas, member ang China, signatory state tayo pare-parehas dyan. Nagkasundo-sundo tayo dyan. Ay, naku po. UN, United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan. Diba? O Article 57. Ando doon kung ano yung karapatan ng isang bansa doon sa kanyang exclusive economic zone. Kaya hindi natin masisisi yung iba nating mga kababayan kapag sinasabi nilang traidor, diba, taksil sa bayan, yung mga nagtatanggol pa sa China. Sana na-gets ninyo yan mga kapatid Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.